Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Exclusive! Tatlong menor de edad na itinurong nagtakaw sa dalawang taxi sa Maynila. Hinuli! Iba pang tinaguri ang Hamog Boys. Maging ang ilang palaboy, pinagdadampot. Exclusive! Huling-huli sa CCTV. Tangkang pagnanakaw sa isang circuit breaker. At pambibiktima ng isang snatcher sa isang babae sa Pasig. Suspect na tinangkang tumakas. Kinuyog! Mga buhaya sa Agusan Marsh, planong lagyan ng microchip para mamonitor. Hulungan naman ni Lolong, lalagyan ng kamera. Pero grupong pita, umaalma sa patuloy na pagkulong sa dambuhalang buhaya. Exclusive! Taga-PhilPost na huli sa CCTV na nangungupit umano sa package, nagsalita na. LBC Development Bank nagsara at isinailalim sa receivership ng BDIC. Mga depositor, napasugod! Di Mascals at iba pang personalidad nakiramay sa magkapatid na Phil at James Young husband na namatayan ng ina. Limited edition na sapatos na mala Back to the Future isinusubasta. Pinoy, isa sa mga iilang nakabili. Miss World 2010, dumating na sa Pilipinas para koronahan ang magiging kauna-unahang Miss World Philippines. At Miss Universe fanatics, excited sa Coronation Night. Lea Salonga, naghahanda na para mag-judge. Magandang gabi po, tuloy-tuloy sa pag-iikot ngayon ng mga taga-MMDA. Target nilang sagipin ng mga batang lansangan na kadalasan daw napapariwara at nasasangkot sa mga iligal na gawain. Ito ang resulta ng eksklusibo naming pagpapalabas ng video ng mga tinaguriang Hamog Boys. Sila po yung mga menor de edad na nagnanakaw sa mga dumaraang sasakyan, lalo na dyan sa may bahagi ng EDSA Guadalupe. Nakatutok si Ian Cruz. Sila ang mga tinaguriang Hamog Boys, mga batang kalye na animoy mga profesional sa kanilang mapangahas na modus operandi sa mga motorista. Sa kuhang ito ng CCTV ng MMDA, huli ang operasyon ng magkaparehang Hamog Boys sa matrapik na bahagi ng EDSA Guadalupe sa Makati. Mabilis sila, mistula na katsyempo ang galaw ng bawat isa. Sa isang iglap, natangay na nila ang kanilang puntirya at mabilis na nakapuslit. Kaya naman kanina, sa EDSA Guadalupe rin ang unang destinasyon ng Street Dweller Care Unit ng MMDA kasama ang GMA News. Di pa kami nagtatagal sa lugar, dalawang batang edad 6 at 8 taon ang naispatan ng mga taga-MMDA. Nasa estribo ng pampaserong jeep ang dalawang paslit na mamalimos daw. Agad silang isinama ng MMDA at isinakay sa kanilang sasakyan dahil mahigpit na pinagbabawal ang mga bata sa lansangan kung walang kasamang nakatatanda. Di nagtagal, dumating din agad ang mga nagpakilalang kaanak ng dalawang paslit. Delikado yung mga bata, pinapabayaan yung mamalimos sa jeep. Hindi ko po alam kasi nagtatawag po ako eh. Talang dulong yan kanina, kumakain lang yung joke nila eh. Matapos mapaliwanagan ng kanilang mga magulang, pinauwi rin ang dalawang bata. 5 kabataan naman ang sunod na nirescue ng MMDA. Nakita silang namamahinga sa ilalim ng Ortigas MRT Station. Buntis pa ang isa sa kanila. Pero giit ng grupo, hindi na sila mga bata at nasa 8 edad na. Umabot pa hanggang Quezon City ang pag-ikot. Isang lalaki na natutulog sa waiting shed sa North Avenue ang isinama rin ng MMDA. Dadalhin ang mga kabataan sa DSWD para mabatid kung anong masamang gawin sa kanila. Sa taong ito, nasa 4,256 na ang mga street dweller na nai-rescue ng MMDA kung saan 802 sa kanila ang mga bata. Noong isang taon, umabot sa 7,673 ang mga street dweller na na-rescue ng MMDA kung saan 1,037 sa kanila ay mga minor de edad.
hindi na bago ang mga batang lansangan sa paningin, kundi namamalimos, may mga pilit naghahanap buhay, dumidilihensya ng kaunting pagkakakitaan at lahat sila delikadong mabiktima ng mga mapagsamantala at tuluyang mapariwara. Ginagamit sila. Alam niyo, may mga sindikato na nag-ooperate, nagagamit sila. At sila pirming nakakasali sa mga commission of petty crimes. So pagka naalis natin sila sa street, hindi lang natin napapaganda yung flow of traffic, kundi pati yung peace and order, masasabi natin na na-improve pagka nawala sila dyan. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Bukod po sa Hamog Boys, tinarget din ng MMDA ngayong maghapon ang ilang namamalimos at yung po bang mga natutulog sa kalsada. Mula sa Cubao, Quezon City, nakatutok live si Susan Enriquez, exclusive. Susan. Meli, pinagpatuloy nga ng MMDA ngayong hapon ang kanilang kampanya, hindi lamang laban sa mga Hamog Boys, kundi maging sa mga taong lansangan. Sa Guadalupe, Makati, sinimula ng Street Dweller Care Unit ng MMDA ang kanilang operasyon. Pero tila naglaylo sa operasyon ng mga batang hamog. Matatanda ang nakuna ng CCTV ng MMDA ang operasyon ng tinaguriang Hamog Boys sa Guadalupe, Makati kamakailan. Kaya ang mga natutulog sa ilalim ng MRT Guadalupe Station, pinagdadampot. Yung iba, nagpumiglas pa. Pagdating naman sa Shaw Boulevard, dinampot ang mga natutulog sa ibabaw ng tulay. Maging ang mga namamalimos sa MRT Boni Station kinuha. Pero ang lolang ito, nagpumiglas. Ang lalaking ito na tila wala sa sarili, dinampot habang iniinom ang sariling ihi. Ihi po ito. Ang iba naman kusang loob sumama ng lapitan ng mga tauhan ng MMDA, pero ang dalawang babaeng ito nangatwiran pa ng sitahin at damputin sa bahagi ng Ayala. Paliwanag ng MMDA, ang operasyon ay hindi lamang sa mga batang hamog, kundi pati na sa mga taong posibleng malagay sa panganib ang buhay dahil sa pananatili sa lansangan. Ayon sa MMDA, mula Enero, umabot na sa mahigit 4,000 ang dinampot na street dwellers sa Metro Manila. Tulad ng nakita po natin, natutulog po sila at may kasama po silang musmus na bata, delikado po ito ma'am para sa kanila. Ito po daanan pansasakyan lamang po, hindi po ito pang tao po. Ang mga dinampot na taong lansangan ay dinala sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City na nasa pangangasiwa ng DSWD. Paliwanag ng MMDA, ang mga taong lansangan nito ay posibleng matutong gumawa ng krimen sa katagalan bukod pa sa nalalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Sa lungsod ng Maynila naman, 3 hinihinalang batang hamog din ang inaresto matapos silang maaktuang ng bibiktima raw ng 2 sasakyan. Pero ang iba raw nilang kasama ay nakatakas, tangay daw ang mga nakulimbat na gamit. Nakatutok si Dante Perello. Eksklusibo. Umatake na rin sa lungsod ng Maynila ang Hamog Boys o grupo ng mga kabataan na karamihan ay menor de edad na nagbubukas ng pinto ng mga sasakyan. Nabiktima ang 2 taxi driver na ito habang nakahinto sa isang traffic light sa Rojas Boulevard. Buksan nila yung kabilang ganyan. Pagka nakabukas na yung isa, isasara mo, aabutin mo ganun. Bubuksan naman yung kabilang pinto sa driver, makukuha na yung pera mo. Katulad na nakita namin sa TV. Oo, nalilito kami. Sinisigawan ko nga ito. Sabi, oy, bakit yung binubuksan yan? Yan, tapos yan, kung ano-ano pinagkukuha din sa ilalim ng sasakyan namin. Agad namang nasa kote ng mga nagpapatrulyang tauhan ng Regional Public Safety Battalion ng NCRPO ang 3 menor de edad. Naaktuhan po natin sila na nagbubukas sila ng mga kotse, taxi, kung ano po yung nakikita nila, cellphone, kwintas, kinukuha po nila. Inantay po nilang mag-go yung sasakyan bago nila kuhanin. Pero hindi na nabawi ang pera at cellphone na kanilang nakuha mula sa isang pasahero at driver matapos tumalon ng 3 pa nilang kasabwat na pawang mga minor de edad rin sa Manila Bay tangay ang mga gamit. Sakay ng bangka, nilibot ng mga pulis ang bahagi ng Manila Bay. Sinuyod rin nila ang mga batuhan na posibleng pinagtataguan ng mga bata, pero bigo silang matagpuan ng mga ito. May nakapagsabi na nakatawid daw papuntang CCP yung tao. Ano yun, naglangoy lang? Naglangoy, tapos tumungtong siya sa mga bato-bato hanggang papunta sa kabilang side. Dinala naman sa ospital ang 3 nahuli para sa medical check-up, saka inilipat sa MPD Station 9 para doon iproseso bago i-turn over sa DSWD.
Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, posible ngayong gabi na po pumasok sa bansa ang bagyong binabantayan ng Pag-asa at iyon ay papangalan ng Onyok. Para sa ibang detalye, kausapin po natin live si Dr. Nathaniel Servando, ang administrator ng Pag-asa. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Servando. Nasaan na po ang tropical depression? Magandang gabi, Mel. Ang tropical depression ay may layo na 1,240 kilometro na sa silangan, hilagang silangan ng Basco, Batanes. Ano po bahagi ng bansa ang maapektuhan nito at kailan po? Ang tropical depression ay napakalayo, no? At ito'y hindi direktang makaapekto saan mang bahagi ng ating bansa. Kahit po sa Metro Manila, hindi magiging maulan? Hindi po, subalit dito sa Metro Manila, makakaranas tayo ng bahagyang kaulapan at posibleng magkaroon ng thunderstorm at pulong-pulong pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon o gabi. Meron po bang posibilidad na lumakas yan, yung tropical depression, at maging isang tropical storm o typhoon? Itong tropical depression, kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility, maging Onyok, napakabagal ito at habang nasa karagatan pa siya at kung hindi magbago ng kanyang direksyon habang papalapit ito ng Taiwan, ito ay lalakas at maaaring pag-ibayuhin ang hanging abagat at magdadala ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Central at Northern Luzon simula Miyerkules o di kaya Huwebes. Dr. Servando, papalapit na po ang Pasko, hindi na mapipigilan. Ano po? Ilang bagyo po na ba ang ating maaasahan bago sumapit ang Kapaskuhan? Mga 6 o 7 pang bagyo ang ating inasahan bago matapos itong taon, Mel. Aha, at meron po doon sa mga inaasahan ninyo, yung malakas talaga? Kapag ang mga bagyo sa mga huling buwan ng taon, inaasahan natin na ito ay malalakas at kadalasan ay tumatama ng ating kalupaan. Kaya dapat pong paghandaan at dito sa Pag-asa kami ay patuloy na nagmamasid, Mel. At kami po ay patuloy naman din na alam sa inyo tungkol dyan sa mga bagyong darating. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Nathaniel Servando, ang administrator ng Pag-asa. Salamat din po. Isa po sa mga pinag-aaralan ng mga tiga Department of Science and Technology o DOST kontra dengue ay ang paglikha ng bakterya na gagamiting pang-spray sa mga lamok. Sa ngayon, patuloy pa rin pong nambibiktima ang nakamamatay na sakit na yan. Isa nga sa mga huling namatay ay bata na Tigalawag, Ilocos Norte. Nakatutok si June Veneracion. Isang 11 anyos na batang babae ang nadagdag sa listahan ng mga nasawi dahil sa dengue. Nagkalagnat daw si Cyril Castro pag uwi ng bahay nitong Biyernes mula sa eskwelahan sa Lawag City, Ilocos Norte. Pagkatapos ng 2 araw, nagsimula na raw itong sumuka ng dugo. Masyado na raw bumaba ang platelet ng bata. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang Lawag City dahil sa dengue. Nagsagawa ng synchronized spraying at anti-dengue drive sa Western Bigutan, Taguig City kanina. Kasunod ng Pasig City, ang Taguig ang pangalawa sa pinakamalaki ang itiraas ng kaso ng dengue sa Metro Manila. Dito sa Standard and Testing Division ng DOST, sinusuri ang bisa ng mga naiimbentong pangontra sa dengue. Isa na nga rito, ang Ovicidal larvicidal o OL trap. Ito yung tinatawag na OL trap. Ito yung ginagamit para ma-attract yung mga lamok at dito na lang sila mangitlog. Yun nga lang, itong OL trap na ito, mabisa lang sa loob ng 6 hanggang 7 araw. Pero hindi lahat ng itlog ay napapatay ng OL trap. Kaya mahigpit ang paalala ng DOST. Dapat buhusan muna ng kumukulong tubig ang laman ng OL trap bago ito itapon. Usually kasi nagkakameron kami ng mataas na mortality kapag bagong setup yung trap. Pero kapag tumatagal na, bumababa na yung yung mortality. Kaya patuloy ang paghahanap ng DOST ng iba pang pangontra sa dengue. Pinag-aaralan na raw nila ngayon ang paggamit ng bacteria-based solution ng OL trap na siya namang ilalagay sa spray para mapatay ang lamok. Kapalit daw ito ng karaniwang fumigation na nagtataboy lang sa lamok gamit ang usok. Sa Nobyembre raw inaasahang magsisimula ang field testing sa mga komunidad. The bacteria-based can be used for the fumigation. Yun ang aming ina-adapt ngayon. Pinipelit lang, tapos ilalagay sa tubig, inahalo, tapos pwede na-sprayin. Definitely hindi harmful sa tao. Kapag hindi pa rin umubra, sabi ni Montejo, may isa pang paraang pwedeng ikonsidera. Ang solusyon ng isang grupo mula sa Amerika na darating sa bansa. Actually ito yung modified, pag mangitlog, hindi nalilipad yung lamok. Para bang actually mawawala talaga lamok.
June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.